Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ginang Lisel Bibon ko din ang tagapag-ulat ngayong araw tungkol sa the impact of the government policies in the indigenous language of the Philippines o ang epekto ng mga patakaran ng pamahalaan sa katutubong wika sa Pilipinas. Ang mga paksang tatalakayin sa araling ito ay binubuo ng 10. Una, panimula ng mga patakaran. Ikalawa, ang ating namamatay na wika. Ikatlo, patakarang pangwika sa Pilipinas. Pang-apat, Jacovinist beginnings. Ikalima, tangkang pagkasira sa monolingualismo. Ika-anim, declining vernaculars, the impact. Ikapito, patakaran sa edukasyon. Ikawalo, patakaran sa economy and polity. Ika-9, mga aralin mula sa ibang bansa at ika-10, ang federalism matters. At bilang panimula, pinakilala ni Kaplan at Baldock noong 2003 ang pagpaplano ng wika sa Pilipinas ay may kasaysayang na impluwensyahan ng mga pampulitikang agenda kaysa sa mga kadalubhasaan sa wika. So sinasabi sa bansang Pilipinas na maraming etnolinguistikong grupo ang magkakasamang nabubuhay, ang mga hamon sa pagkilala ng mga patakarang panglahat ay nagiging komplikado. Dahil nga po nagiging kasangkot dito ang mga politika kumpara doon sa mga mayroong karanasan at kaalaman pagdating sa ating wika. Pagdating naman po sa ating estado, ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pamamagitan ng pakikipagkompetensyang interes, ngunit ang epektibong pamamahala sa gayong multicultural na setting ay pinakamahusay na nakakamit sa pamamagitan ng mga desentralisadong pamamaraan sa harip na sentralisadong pagkokontrol. So sinasabi rito na kapag ang multicultural daw na setting, ito naman daw po ay tumutukoy sa isang kapaligiran o sitwasyon kung saan ang iba't ibang kultura ay magkakasamang umiiral at nakikipag-ugnayan. Sa isang multicultural na setting, mayroong pagkakaiba sa ating lahi, wika, relihiyon, tradisyon, at iba pang aspeto ng kultura. At ganun din ang mga individual ay may pagkakataong makipag-ugnayan at matuto sa karanasan ng iba. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng respeto, pagkakaintindihan, pagkakapantay-pantay, dahil sa ganitong klaseng kapaligiran ay nagkakaroon ng pagkakaisa at maayos na ugnayan sa kabila ng mga pagkakaiba. Samantalang sinasabi sa desentralisasyon, ito naman daw po ay isang paraan ng pagsasalin ng kapangyarihan at otoridad mula sa pambansang pamahalaan patungo sa lokal na pamahalaan. Kaya pag sinabi naman po nating sentralisasyon, ito naman po ay pagkakaroon ng isang otoridad o grupo na may kontrol ang kasalungat na at ito ang kasalungat ng desentralisado. Para naman po sa ating wika, sinasabi na ang wika ay sentro sa mga talakayan sa pagbuo ng patakaran dahil ito ay nag-uugnay sa ating kultura, pagkakakilanlan na sadyang mahalaga sa pagbuo ng bansa. Napakahalaga ng pagkakaroon ng wika sa loob ng isang bansa dahil ito ay sistema ng mga tunog, simbolo o senyas na ginagamit ng tao para sa komunikasyon. Binubuo rin ito ng mga salita at gramatika na nagpapahintulot sa tao na maipahayag ang kanilang damdamin, ideya at impormasyon. Ang wika ay isang mahalagang bahagi na ng ating kultura dahil ito ay nagdadala sa atin ng mga tradisyon, paniniwala, pagkakakilanlan ng isang grupo o ng isang komunidad tulad ng bansang Pilipinas. Kamusta na nga ba ang lagay ng ating wika? So sinasabi na ang kasalukuyang kalagayan ng ating wika sa Pilipinas ay nakakabagbag damdamin na. Partikular na para sa mga taong gumagamit ng katutubong wika na sadyang mahalaga sa ating kultura dahil ito ay sumisimbolo na ng ating pagkakakilanlan. Ang ating katutubong wika ay nasa banta na ng panganib dahil na rin sa kasalukuyang panahon. So, paano tayo nagkakaroon ng banta sa ating wika? So, dahil ito sa iba't ibang salik na maaring magdulot na unti-unting pagkawala ng ating katutubong wika. Una na rito, ang pagkakaroon ng globalisasyon ng mga banyagang wika. Dahil po dito, ang paggamit ng mga dominanteng wika tulad ng Ingles ay lumaganap na sa buong mundo.
kabilang na sa mga lugar kung saan may sariling pambansang wika. Ikalawa, ang pagkakaroon ng pagbabago sa ating edukasyon. Sa ilang sistema ng edukasyon, mas binibigyang diin ang pagtuturo ng mga banyagang wika kaysa sa sariling wika. So, nakakalungkot isipin na tayong mga Pilipino ay talagang ina-adapt din ang wikang banyaga. Ikatlo, ang pagkakaroon ng media at teknolohiya. Ang mass media at teknolohiya tulad ng social media, pelikula, at telebisyon ay kadalasan ding gumagamit ng banyagang wika na nagiging dahilan ng mas madalas na exposure ng tao sa wikang ito. Ikaapat, ang pagkakaroon din ng migrasyon at urbanisasyon kapag ang mga tao ay lumilipat mula sa mga kanilang mga rural na komunidad patungo sa mga urban na lugar o sa ibang bansa. Kalima, ang pagkawala ng tradisyon at kultura. Ang wika ay mahigpit na mayroong kaugnayan sa ating kultura. Kapag ang mga tradisyon at kultura ng isang komunidad ay nagsimulang nawala o mabawasan ang pagpapahalaga nito, ganun din, unti-unti din pong nawawala ang ating wika. At nawawalan din po ito ng halaga sa ating kultura. Sumunod naman po ay ang ating namamatay na wika. So kanina nasa banta pa lamang po tayo ng panganib. So ngayon, mamamatay na ang ating wika. Ang wika kapag hindi na ginagamit, ito ay namamatay o nawawala. Nangyayari ang pagkamatay kapag ang isang wika ay wala nang nagsasalita at ito ay epektibong binubura na sa talaan. Ang terminong ito ay maaari ding tumukoy sa wikang nawala ng kaunti o wala ng dokumentasyon. Ang pagkamatay ng wika ay mas komplikado at nangyayari kapag ang isang wika ay hindi na aktibong ginagamit o umuunlad. Kahit na may mga taong nakakaalam pa nito, ngunit iilan na lamang sila. Itinuturing din na namatay na ang wika o ang isa pang wika kung ito ay iniingatan lamang ng nakarecord na anyo o kung mayroon lamang isang natitirang nagsasalita nito. Okay? So kapag isang tao na lang ang nagsasalita nito, masasabi na po natin na ang wika ay namatay na. At ayon daw po kay David Crystal, ang isang wika ay epektibong patay na kapag isang tao na lamang ang nakakapagsalita nito. So yun nga 'di ba? Nabanggit nga po kanina na kapag isang tao na lang ang nagsasalita nito, ay tuluyan ng binubura sa ating dokumentasyon dahil wala nang sino man ang makakausap sa kanya. Gayunpaman, walang malinaw na pinagkasunduan sa eksaktong punto kung saan idineklara na ang isang wika ay patay na. Kahit na ang mga wikang sinasalita ng mas kaunti sa 3,000 katao ay itinuturing na nanganganib at nasa panganib na mawala. So nakakalungkot lang isipin na ang ating katutubo wika na sumasalamin sa ating kultura ay unti-unti nang namamatay. Tingnan natin ang sitwasyon ng ating wika sa kasalukuyang panahon. Ang sitwasyon sa Pilipinas ay inilarawan bilang nakakaalarma. Bakit? Dahil may datos na nagpapahiwatig ng pagliit na bilang ng mga taong nagsasalita para sa pangunahing wika sa bansa. So, 'di ba tayo ay mayroong 8 pangunahing wika dito sa ating bansa. So, tignan po natin yung bahagdan kung sino yung nangunguna. O asul para sa Tagalog, ang berde para sa Ilocano, ang gray para sa mga Bicolano, at ang kulay lila ay para sa Kapampangan, at iba pa. So makikita po natin dito kung gaano ba tumataas at gaano din pagliit yung mga taong gumagamit ng ating wika. Mula sa datos na ibinigay, napag-alaman na tumaas ang mga nagsasalita ng Tagalog sa nakalipas na 5 dekada. Ito ay may bahagdan na 54.16%. Sumunod naman, nakitaan ng pagbaba sa Cebuano na dating mas malawak na sinasalita kaysa sa Tagalog. So nakitaan ito ng pagbaba ng 8.12%. So ang ganitong mga pangyayari ay sadyang nakakabahala
Ganon din ang paggamit ng Kapampangan at Pangasinan o Pangasinense dahil ito ay maaari nang mawala sa loob ng 20 taon. So sinasabi lamang po dito na mas lumalawak pa ang pagbaba ng ating wika dito sa bansang Pilipinas. At kung hindi po ito maaagapan pa sa maagang panahon, ay maaari po na tuluyan din po itong mawala. Mula sa orihinal na 175 na wika, 110 na lamang ang natitira. So ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagkawala. Samantalang ang Ingles naman ay nananatiling nangingibabaw na wika sa ating pamahalaan, media at edukasyon, na lalong nagpapalawak ng agwat sa pagitan ng mga Tagalog at Ingles at iba pang mga katutubong wika. Ang pagkakaibang ito ay maaring masubaybayan pabalik sa makasaysayang pag-unlad. Ito ay nagbibigay ng pangkahalatang ideya na masalimuot at dinamikong kasaysayan ng mga wika sa Pilipinas, na nagbigay diin sa impluwensya ng iba't ibang rehimeng politikal, kapwa-dayuhan at lokal sa mga patakarang pangwika. Iminumungkahi nito na ang kasaysayan ng mga wika sa Pilipinas ay mayroong malalim na kaugnayan sa kasaysayang pampolitika sa bansa. Ang timeline na binanggit ay sumasaklaw sa mga pangunahing patakarang nag-uugnay sa wika mula pa sa unang Republika ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyang konstitusyon. So ipapaliwanag po dito yung makasaysayang pangyayari sa ating wika. So na kung saan nagsasaad ng mga nangingibabaw na wika sa bawat panahon, ito ay sa pamamagitan ng paggamit po natin ng footnote. Ano nga ba ang mga patakarang pangwika sa Pilipinas mula sa unang republika natin hanggang sa kasalukuyang panahon? Ang una po, bago ang 1877, so na kung saan ang Espanyol ang opisyal na wika, samantalang ang katutubong wika ay nananatiling hindi kontrolado. Sinasabi sa pangyayaring ito na tanging mga ilustrado lamang o ilang ilustrado lamang ang nakakapagsalita ng wikang Espanyol. Ikalawa, noong 1877, ang Provisional Constitution of Biak na Bato. Dito idineklara ang Tagalog bilang opisyal na wika ng Republika. So ang Tagalog po ay naging batayan ng wikang pambansa noong ating sinauna pang panahon. Ang ikatlo naman noong 1888, ang konstitusyon ng Malolos. So sinasabi na ang lahat ng wika sa Pilipinas noon, kabilang ang Espanyol, ay pinahintulutan na pong gamitin. Ang Espanyol para sa opisyal at hudisyal na mga gawain. At ang ikaapat naman po, noong 1901, ito ay panahon ng mga Amerikano. Ang paggamit ng wikang Ingles at Espanyol ay ipinakilala na may paunang edukasyon na isinasagawa sa mga katutubong wika. So alam naman din po natin sa panahon ng mga Amerikano, dumating din ang mga sundalong guro na nagturo sa mga Pilipino ng wikang Ingles. At mabilis naman po natin itong nayakap at naging maunlad o umuunlad din ang ating bansa nang sila din po ay dumating sa ating bansang Pilipinas. Ikalima, noong 1935, ang konstitusyon ng unang republika, isang wikang pambansa na nakabatay sa umiiral na Tagalog, ay dapat paunlarin habang ang Ingles at Espanyol ay nananatiling opisyal na mga wika. So ang Tagalog po muli ay naging basihan sa pagpili po ng wikang pambansa. At ika-anim, noong 1943, ito naman po ay panahon ng pananakop ng mga Hapon. Itinaguyod ng pamahalaan ang pag-unlad ng Tagalog bilang pambansang wika. So sinasabi nga po sa isang pag-aaral, umuunlad ang isang bansa kung may iisang wika pong ginagamit. Dahil nagkakaroon po ng pagkakaunawaan at pagkakaisa ang bansang gumagamit ng iisang wika. Okay, ikapito naman po, noong 1959, ang pambansang wika ay pinalitan ng pangalan na Pilipino na higit sa lahat ay nakabatay sa Tagalog. So makikita lang naman po na nanggaling ang Pilipino sa Tagalog. So ikawalo naman po noong 1960 at 60, ang kilusang kabataan ay sumasalungat sa Ingles at sumusuporta sa Pilipino.
Sabi nga po ni William H. Taft, ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. So wala pong magmamahal sa sarili nating bansa kundi tayong mga Pilipino. Ika-siyam, noong 1973 konstitusyon, ang Pilipino ay pinalitan ng pangalang Filipino at ang Ingles at Filipino ay naging mga opisyal na wika. At ika-10, noong 1987 ng ating konstitusyon, ay dineklara na ang Filipino bilang pambansang wika upang pagyamanin ng iba pang mga wika sa Pilipinas, habang ito ay patuloy na umuunlad sa ating bansa. Ang sumunod naman po na patakaran ay ang Jacobinist Beginnings. So ito ay naglalarawan sa paglitaw ng mga damdaming nasyonalismo sa Pilipinas pagkatapos ng pamamahala ng mga Espanyol. So pag sinabi po nating nasyonalismo, ito ay matinding pagmamahal sa isang bansa. So na kung saan makikita naman po sa bansang Pilipinas na maraming Pilipino ang nag-alay o nagduwis ng buhay para lamang ipaglaban ang bansang Pilipinas. So habang hinahangad ng bansa na maging matatag ang isang natatanging pambansang pagkakakilanlan, ang pagbuo ng isang pambansang wika ay naging isang pangunahing fokus na lumalayo sa elitistang wikang Espanyol na nag-uugnay sa mga kolonisasyon. So sinabi na nagsimula ang unang pagsisikap sa pagpaplano ng ating wika at pinamunuan ng Filipino sa ilalim ni Pangulong Quezon na nagpatupad ng direktiba ng konstitusyonal noong 1135 na magpapatibay ng isang wikang pambansa. Bagamat pinangalan ng revolusyonaryong konstitusyon ng 1897 ng Tagalog bilang opisyal na wika, ang pagpili nito ay nakitang may kinikilingan dahil sa mga revolusyonaryong pinuno ay pawang mga nagsasalita ng Tagalog at ang iba pang mga etnolinguistikong grupo ay hindi sinaalang-alang ang damdamin po ng iba. Pinatatag ng administrasyon ni Quezon ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa sa pamamagitan ng Executive Order 134 at ito ay sinama sa kurikulum ng paaralan noong 1940. Gayunpaman, ang pagtutok na ito sa Tagalog ay madalas na isinasantabi ang iba pang mga lokal na wika. So masyado po natin binigyan ng pansin ang Tagalog, paano naman po ang iba? Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, noong 1942, ipinagbawal ang paggamit ng wikang Ingles at higit na binigyan diin ang paggamit ng wikang Tagalog bilang pangunahing medium sa pagtuturo na humantong sa isang makabuluhang pagbabago sa tanawin ng wika sa ating bansa. Ang sumunod na usapin ay tungkol sa tangkang pagsira sa monolingualismo. So ano nga ba ang monolingualismo? Sinasabi na ito ay paggamit ng iisang wika sa komunikasyon, maging ang isang individual, komunidad o sa bansa. Sa konteksto ng ating edukasyon, ang isang monolingual na sistema ay gumagamit lamang ng wika o iisang wika sa pagtuturo at pag-aaral. Halimbawa, sa isang bansa na may monolingual na sistema ng edukasyon, ang lahat ng asignatura ay maaaring ituro sa iisang wika, gaya ng Filipino or Ingles. Bagaman may benepisyo ang monolingualismo tulad ng mga pinadaling komunikasyon at pagpapatibay ng isang pambansang identidad, mayroon din itong mga limitasyon. Isa sa mga ito ang posibleng diskriminasyon sa mga taong hindi bihasa sa wikang ginagamit na maaaring humantong sa hadlang at pagpapaunlad ng ating edukasyon. Ang mga pagsisikap sa Pilipinas na lumayo sa isang monolingual na sistema ng edukasyon ay isang makabuluhang pag-unlad ang naganap noong 1957 sa Revised Educational Program na nagpasimula ng paggamit ng mga lokal na wikang vernacular bilang medium sa pagtuturo sa unang 2 baitang ng elementarya. So alamin po muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng vernacular na wika. Sinasabi na ito ay katutubong wika ng isang particular na rehiyon o lugar na karaniwang ginagamit ng mga lokal na komunidad sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon.
Sa Pilipinas, ang vernacular na wika ay maaaring tumutukoy sa wikang gaya ng Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at marami pang iba na nakadepende sa ating rehiyon. Marami ring mga naging tagapagtanggol ng edukasyon na naniniwala sa pagtuturo gamit ang vernacular na wika. Lalo na sa mga unang baitang ay nakatulong sa mas mabilis na pagkatuto ng mga bata. Ito ay dahil mas naiintindihan nila ang konsepto kung ituturo ito sa kanilang unang wika o mother tongue-based multilingual education ng K-12. Ang mga pagbabagong ito ay naimpluwensyahan noong ika-1948 hanggang 1974 na eksperimento sa Iloilo na isinagawa ni Jose V. Aguilar na nagpapakita na ang mga mag-aaral na nagtuturo sa kanilang katutubong wikang Hiligaynon ay higit sa mga itinuturo sa Ingles sa mga unang baitang nang hindi negatibong nakakaapekto sa kanilang kakayahang matuto ng Ingles sa bandang huli. So sa madaling salita, mas binibigyan ng pansin ang pagkatuto ng katutubong wika na hindi rin nakakaapekto sa pagkatuto ng wikang Ingles. Gayunpaman, noong 1977, ang multilingual scheme ay may mga disbentaha na kung saan ang mga mag-aaral ay tinuturuan ng hanggang 4 na wika o wikang katutubo tulad ng Tagalog, Ingles at Espanyol na lumilika ng isang nakakalito at napakalaking kapaligiran para sa mga batang nag-aaral nito. Ito ay humantong sa pagpapatibay ng isang bilingual na patakaran sa edukasyon pagkatapos noong ika-1973 ng ating konstitusyon na nag-uutos na hiwalay na paggamit ng Pilipino batay sa Tagalog at Ingles bilang paggamit sa media ng pagtuturo at sa iba't iba pang asignatura simula sa unang baitang. Ang 1987, ang ating konstitusyon ay nagpatibay ng patakarang ito na naglalayong upang paunlarin ang kakayahan sa Filipino at Ingles habang ginagamit ang mga panrehiyong wika bilang pantulong na wika sa mga unang baitang. Sinasabi ng layunin upang masangkapan ang mga mamamayang Pilipino ng mga kinakailangang kasanayan sa wika upang gumana ng epektibo sa pambansa at sa buong mundo. So, ang wikang Filipino ay opisyal na kinilala bilang pambansang wika ng Pilipinas. Ayon ito sa ating saligang batas noong 1987. Noong taong iyon, nilinaw na pinagtibay ng ating konstitusyon ang paggamit ng wikang Filipino bilang wikang pambansa. Nabatay sa Pilipino na siya ay binuo mula sa Tagalog. At ayon sa Article 14, Section 6 ng ating 1987 Constitution, ito ay nagsasaad na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito at dapat pagyabungin at pagyamanin sa salig na umiiral ng mga wika sa Pilipinas at iba pang wika. So sa madaling salita, ang Filipino ay hindi lamang batay sa Tagalog, kundi isang wikang dinamiko na bukas sa mga pagbabago at impluwensya ng iba't ibang wika sa bansa. Layunin din ng batas na ito na magkaroon ng wikang nag-uugnay sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, habang kinikilala at pinahahalagahan din ang mga lokal na wika dito sa ating bansa. Ang sumunod na usapin ay tungkol sa declining vernaculars, the impact, o ang pag-unti o paggamit ng mga kasanayan sa mga vernacular na wika ay isang mahalagang issue sa larangan ng wika at kultura. Ang mga vernacular na wika ay kadalasang umaharap sa mga hamon ng pagtanggi o paggamit dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad na lamang po ng pagkakaroon ng globalisasyon sa ating bansa, urbanisasyon at pagkatutok sa mga dominanteng wika gaya ng Ingles at Filipino. Ang mga alalahanin tungkol sa literacy sa Pilipinas ay nakatuon sa pagkakaiba sa pagitan ng basic at functional literacy rate. Noong taong 2000,
ang Pilipinas ay mayroong mataas na antas ng basic literacy na pumalo sa 92.3% na tinutukoy bilang ng mga kakayahang marunong magbasa at magsulat ng mga simpleng mensahe sa anumang wika. So, ito po ay makikitaan natin ng positibong tugon no, o positibong epekto dahil nakita natin na mataas pa ang kakayahan ng mga kabataan pagdating sa pagbasa at pagsusulat. So gayon pa man, ang functional literacy na kinabibilangan ng advanced reading, writing, numeracy skills na kinakailangan para sa epektibong partisipasyon sa pang-araw-araw ay mas makabuluhang mas mababa sa 84% noong taong 2003. So, yun naman po, sa functional literacy, medyo bumaba naman tayo ng konti, no? Naging 84% naman po. So, mapapansin po natin na medyo nakakabahala yung mga ganitong agwat dahil ipinapahiwatig nito na habang maraming Pilipino ang maaring magsagawa ng mga pangunahing gawain sa literacy, isang malaking bahagi o humigit kumulang 11.2 milyong katao ang nakikipagpunyagi sa mas komplikadong pangangailangan sa literacy. So talaga namang hanggat maaari pa po nating maagapan at maturuan ng mga makrong kasanayan ng ating mga kabataan lalo na sa paggamit ng wika sa paraang pasulat man o pasalita ay dapat po bigyan po natin ng pansin na kung sa ganon ang pagbaba po natin noong 2003 ay mahabol pa natin sa kasalukuyang panahon. Sinasabi ng minimalis na kahulugan ng survey ng literacy ay nangangailangan ng mga makahulugan na aktwal na bilang ng mga functionally illiterate na individual ay mas mataas pa. So, mas nakakalungkot pong isipin na sa bansang Pilipinas, libre na po ang pag-aaral at may mga bata pa rin po na walang kakayahang makapag-aral. So, na kung saan yung mga simpleng bagay ay hindi pa po nila nalalaman na dapat alam na nila. So, yun lang po ang nakikita kong nagiging madalas po nating problema, no? So, ayon nga po kina Gudzinski noong 1974 at Consuelo Paz noong 1976 ay nangangatwiran na ang tunay na literasiya ay nangangailangan ng kakayahang ganap na ipahayag ang sarili at maunawaan ang lahat ng binabasa sa isang wikang malalim na naiintindihan ng lahat. So sa madaling salita, kung mayroon po tayong iisang wika na ginagamit ay magkakaroon po tayo ng maayos na komunikasyon. Marahil dahil na rin ito sa opisyal na wika ng ginagamit ng bansang Pilipinas, so na kung saan gumagamit tayo ng wikang Ingles at Filipino na kung saan ang ating kasalukuyang patakaran na bilingual ay maaring hindi makamit ang makabuluhang literacy na nagbigay diin sa isang makabuluhang issue sa mga patakaran sa wika at sa edukasyon ng ating bansa. Ang sumunod naman po nating tatalakayin ay tungkol naman po sa edukasyon ng bansang Pilipinas. Sinasabi sa ating edukasyon na ito ay naglalarawan sa kahalagahan ng katutubong wika sa maagang edukasyon na batay sa teorya ni Noam Chomsky. So, iminungkahin niya na ang mga tao ay ipinanganak na may likas na kakayahan para sa wika. So, sa madaling salita, kusa po pala tayong natututo ng ating wika. Ito ay dahil sa ating mga naririnig sa paligid na mga tunog. So na kung saan ang mga tunog kapag pinasama-sama po natin ay makakabuo po tayo ng salita. At ang mga salita kapag pinagsama-sama ay makakabuo naman tayo ng isang pangungusap na magdadala sa isang epektibong komunikasyon. So at dahil din dito, nakabuo ng isang organiko sa maagang pagkabata na independente sa formal na pag-aaral. So nangatwiran ito na kapag ang pangunahing edukasyon ay isinagawa sa isang wika na hindi pamilyar sa bata, ito ay nakakabahala sa natural na proseso ng kanyang pag-aaral at humahad lang sa isang pagkaunawa. Sinasabi din na ang katutubong wika ay nakikita bilang pinakamabisang medium para sa pagbuo ng pundasyon ng literacy at pagkatuto. Kung kaya nga po nasa ating batas po ang paggamit or pagtuturo po ng MTLB, okay? So, mula sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. So, para po mabigyang focus po natin ang paggamit ng ating katutubong wika.
Pinuna sa seksyon ng patakaran sa edukasyon ng bilingual sa Pilipinas na naglalayo ng kausayan sa parehong Ingles at Filipino, ngunit kadalasang nagreresulta sa subtractive bilingualism. So nangyayari ito kapag masyadong maagang pinakilala ang pangalawang wika na humahantong sa mahinang kasanayan sa una at pangalawang wika. So kung kaya po sa una hanggang ikatlong baitang po, sinasanay po ang mga bata na gumamit ng kanilang wikang katutubo. Okay? Ang seksyong ito ay nagsusulong ng karunungan sa katutubong wika bago ipakilala ang pangalawang wika na binanggit sa mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga bata na mas epektibong natututo ng iba pang mga paksa kapag itinuro sa isang wikang malalim nilang naiintindihan. Sinusuportahan ito ng kamakailang pananaliksik sa cognitive neuroscience na nagpapakita na kahit na gumagamit ng pangalawang wika, ang utak ay hindi sinasadyang umasa sa katutubong wika para sa pagkaunawa. So ibig sabihin po, mas sanay tayong gumamit ng wika kung ano yung unang wikang natutunan po natin, no? So binigyang diin ito ang kahalagahan ng katutubong wika sa pag-aaral at pagkaunawa na itinatampok ang kabalintunaan na ang kasalukuyang mga patakaran sa wika ay maaaring kontraproduktibo sa kanilang mga nilalayo na layunin, lalo na sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon at ganun din sa kakayahang bilingual. Ang sunod naman po na usapin ay tungkol sa economy and polity. So ano nga ba ang polity? So ito ay tumutukoy sa isang uri o sistema ng pamahalaan o organisasyon ng isang lipunan o estado. Sa Filipino, ito ay maaaring isalin bilang kaayusang pampolitika o sistema ng pamahalaan na sumasaklaw sa iba't ibang anyo ng pamamahala tulad ng demokrasya, monarkiya, oligarkiya at iba pa. Ang polity ay maaaring gamitin upang ilarawan ng istruktura o proseso ng pamumuno ng isang bansa, anumang organisasyon na may sistema ng pamamahala. So ito ay tumatalakay kung paano ang pagpili ng wika sa edukasyon sa Pilipinas ay higit na hinihimok ng politikal at ekonomikong pagsasaalang-alang kaysa sa edukasyon. Sa kasaysayan, ang patakarang pangwika sa Pilipinas ay madalas na ginagamit bilang isang mabilis na pag-aayos. Sinasabi na ang diskarte na ito ay humahantong sa issue tulad ng brain drain, under-employment, at kakulangan sa tunay na pangmatagalang pag-unlad. Itinatampok din ng seksyong ito ang malakas na ugnayan sa pagitan ng kalidad ng edukasyon, kasanayan sa wika, at maging ang paglago ng ating ekonomiya. Ipinakita sa pag-aaral na ang mabuting edukasyon ay nag-uugnay sa kausayan sa wikang panturo, ay humahantong sa makabuluhang paglago ng ekonomiya, partikular na sa umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas. So, kung pag-uusapan daw po natin ang ating edukasyon, mas maganda daw po na kung gagamit daw po tayo ng wikang panturo ay wikang nauunawaan po ng lahat. Kasi ang wikang nauunawaan ng lahat ay nagtutungo po sa pagkakaisa at nagiging maayos po ang ating bansa. So mahalaga din po ang edukasyon para sa epektibong pakikilahok sa politika at demokratikong pamamahala. Kung tayo ay nagkakaroon lamang ng iisang wika na ginagamit sa pagtuturo at ginagamit po na wika bilang komunikasyong panglahat. Tinalakay din ang mga hamon ng relihiyoso at ang kahalagahan ng pagkilala sa pagtataguyod ng katutubong wika. So katulad din po ng ginawa ng mga Espanyol noon nang ipinalagana po nila ang relihiyong Kristyanismo, hindi po agad natin ito na niyakap ng tuluyan dahil hindi po natin na uunawaan ang wikang Espanyol. Kung kaya't naisip ng mga Espanyol na pag-aralan ng ating wikang katutubo na kung sa ganon ay mas mabilis nilang maipapakilala sa mga Pilipino kung ano ang relihiyong Kristyanismo. Nung maituro po nila kung ano ang Kristyanismo, tuluyan po natin itong niyakap dahil naunawaan po natin kung paano nila ito itinuro.
So ang wika rin po ay gumaganap ng isang critical na papel sa pagbuo ng pagkakakilanlan at pampulitikang pag-uugali. So bakit naging critical po ang ating wika sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan? So sinasabi na ito ay nagiging critical dahil ito ay pangunahing paraan ng pakikipagkomunikasyon, so na kung saan ipinapahayag po natin ang ating ideya, saloobin at impormasyon. Sa pamamagitan po ng wika, na ipapasa ang kaalaman at kultura mula sa isang henerasyon patungo sa iba. Ito ay nagbibigay daan sa pagbuo ng relasyon, pag-unawa sa isa't isa, maging pagpapalawak ng mga opinyon at pananaw. Bukod dito, ang wika ay mahalaga sa pagbuo ng identidad at pagkakakilanlan ng isang tao o komunidad. Sa madaling salita, ang wika ay pundasyon ng lipunan at komunikasyon. Mayroon nga isang case study na mula sa Catalonia na nagpapakita na ang mga individual na pinag-aralan ang kanilang katutubong wika ay may isang malakas sa pagkakaugnay para sa kanilang lokal na pagkakakilanlan at bumoto para sa partidong pampolitika na kumakatawan sa kanilang mga lokal na interes. Okay, para sa konklusyon sa economy at polity, ang seksyong ito ay nangangatwira na ang wika sa pagpapabuti ng ating patakaran, particular na sa edukasyon, ay maaaring masira ang mga hamon sa ekonomiya at politika sa Pilipinas. So tandaan po natin na hindi po laging madali ang pagsasagawa ng mga patakaran sa bansa dahil maaari pong mabago nito ang paniniwala ng isang tao o ang pananaw ng isang tao at syempre maapektuhan din po nito ang ating ekonomiya at ang iba't ibang bagay na ating ginagawa sa loob ng bansang Pilipinas. So dapat po nating isipin na sa kabila po ng mga trial and error na ginagawa po ng ating bansa, isipin po natin na mayroon din po itong kabutihang dulot pagdating sa ating wika, sa ating edukasyon at maging syempre sa ating ekonomiya at politika. Ang sumunod naman na issue na ating pag-aaralan ay tungkol sa mga patakaran na mula pa sa ibang bansa. Ang una pong bansa ay ang France. Kilala sila sa patakarang pangwika nitong centrist. So pag sinabi nating centrist, nakasentro, na naimpluwensyahan ni Jacobinism ang pagtatangka ng France na kontrolin ang mga gawi sa wika ay nakikitang hindi makatotohanan. So, tinatawag din natin itong linguistic black market. So, ano nga ba ang linguistic black market? Sinasabi na ito ay tumutukoy sa hindi formal na sistema na nag-uugnay sa wika, kung saan ang mga serbisyo o produkto na may kinalaman sa wika ay ipinagpapalit sa labas ng mga opisyal na regulasyon. So, sa madaling salita, maraming maling gawain po ditong nagaganap. So una daw po dito yung halimbawa ng illegal na pag-aaral ng wika. Ang mga tao na nag-aalok ng pagtuturo ng wika na walang lisensya o akreditasyon. Ikalawa, pinipirata ang mga materyales sa pagkatuto ng wika. Ang pagbabahagi ng mga libro, software o iba pang materyales para sa pagkatuto ng wika nang walang pahintulot ng may-ari o copyright. Ikatlo, illegal na pagsasalin. Ang pagsasalin o interpretasyon ng mga dokumento o usapan ng walang opisyal na sertipikasyon. Ang mga ganitong aktibidad ay maaaring lumihi sa mga legal na regulasyon at paminsan nagre-resulta ng mga issue tulad ng kalidad at serbisyo o legal ng mga komplikasyon. So makikita po natin kung ano yung dala-dala nitong linguistic black market. Hindi ito ligtas para sa ating mga Pilipino. Kaya yung sumunod na bansa naman po ay ang tinatawag nating Sri Lanka, ang pagpapataw ng sinhala bilang wika ng pamahalaan na nagpasiklab ng tensyon sa etniko, particular sa populasyon na nagsasalita ng Tamil na humahantong sa mga paratang na diskriminasyon at panawagan para sa otonomiya ng rehiyon. Sumunod na bansa naman ay ang tinatawag nating Bangladesh, ang salungatan sa wika ng isang mahalagang salik sa paghiwalay ng Bangladesh mula sa Pakistan, kung saan karamihan sa populasyon na nagsasalita ng Bengali ay nakaharap sa diskriminasyon sa ilalim ng pamahalaang dominado ng Urdu. So yan, medyo nagkaroon po dyan ng kahirapan nang sila po ay mapahiwalay sa bansa na iyon. So sumunod na bansa naman po ay ang tinatawag nating Belgium.
Pinamamahalaan ng Belgium ang pagkakaiba ng lingwistika nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng otonomiya sa mga rehiyon nito sa pagtataguyod ng parehong Dutch at French bilang magkapantay na opisyal na mga wika na nagtataguyod sa pambansang pagkakaisa. Ang sumunod naman pong bansa ay ang bansang Spain o Espanya. Pagkatapos ng mga pagtatangka sa diktadurang Franco sa linguistic homogenization, pinapayagan na ngayon ng Spain ang sariling pamahalaan sa mga rehiyon nito. Nakinilala ang mga regional na wika tulad ng Basque, Catalan at Galician na nagpalakas ng pambansang pagkakaisa. So upang mas maging maliwanag, alamin natin kung ano nga po ang ibig sabihin ng linguistic homogenization. So pag sinabi po nating linguistic homogenization, ito ay isang proseso kung saan ang iba't ibang wika o dialekto ay nagiging mas katulad at nagiging isang wika na lamang. Karaniwang nangyayari ito kapag ang isang dominanting wika o dialekto ay nangingibabaw sa iisang lugar, habang ang ibang wika o dialekto ay unti-unti namang nawawala o mas nagiging katulad ng mga dominanteng wika. Okay, sumunod na bansa naman ay ang tinatawag nating United Kingdom. Tinugunan ng UK ang pagkakaiba ng wika at kultura. So, ang wika ay sumasalamin sa ating kultura. So, sa kanila naman po, pinaliwanag po dito kung ano yung pagkakaiba ng paggamit ng kanilang wika sa kanilang kultura. Sa pamamagitan nga daw po ito ng regional devolution. So, na nagpapahintulot sa Scotland, Wales at Northern Ireland na mapanatili ang natatanging kultura at linguistic na pagkakakilanlan. So marahil nagbibigay po sila dito ng malaking pagpapahalaga sa kanilang kultura at sa kanilang wika. So parang nandun yung puso nila sa dalawang bagay na ito, kung kaya't dapat ipinaghihiwalay ang wika at kultura sa bansang United Kingdom. Ang sumunod na bansa naman po ay ang tinatawag nating Canada. Kinikilala ng Canada ang parehong Ingles at Pranses bilang opisyal na wika na nagsasagawa ng negosyo sa pamahalaan, pareho at sumusuporta sa mga organisasyon ng civil society na nagtataguyod ng pagkakaiba ng lingwistika. So ang focus po nila dito yung tungkol po sa kanilang negosyo. So na kung saan ay maaaring gumamit po ng wikang Ingles at Pranses para po sa mabilisang transaksyon ng kanilang negosyo. At ganoon din at sa mabilisang pagtataguyod ng kanilang organisasyon. At sumunod naman pong bansa ay ang bansang India. So makikitaan po natin ang pagkakaiba ng wika ng India ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga estado. Pag sinabi nating estado, malaki po ang ginagampanan nito para kontrolin ang isang bansa, na muling ayusin ayon sa mga linya ng lingwistika na nagsusulong ng pagkakaisa sa isang multilingualistic na lipunan. So kahit na marami silang wikang ginagamit or dialektong ginagamit sa kanilang bansa, ay nagkakaroon pa rin po sila ng magandang samahan at nagdudulot ito ng pagkakaisa. Ang sumunod na bansa naman ay ang bansang Switzerland. Ito ay isang matagumpay na halimbawa ng isang multilingual na bansa. Pag sinabi po nating multilingual na bansa, ito ay may kakayahan ng isang tao o grupo o komunidad na gumamit ng higit sa isang wika. Okay? So, na kung saan ang mga komunidad na nagsasalita tulad ng German, French at Italiano ay nagpapanatili ng kanilang mga wika at istruktura ng pamamahala na nag-aambag sa pambansang pagkakaisa. So kahit na marami silang ginagamit na wika, ay nagkakaroon pa rin po sila ng pagkakaunawaan at ganun din, nagkakaroon po sila ng magandang samahan. So sumunod na bansa naman po ay ang South Africa. Ang post-apartheid South Africa ay nagtataguyod ng multilingualismo at pantay na pagtrato sa lahat ng mga wika. So parang katulad din po ito sa bansang Switzerland. Marami man po silang
ginagamit na wika, makikita pa rin po natin doon yung kanilang pagkakapantay-pantay at pagkakaroon ng pagkakaisa. So, na may opisyal na katayuan na ipinagkaloob sa 11 wika na nagpapakita ng pangako nito sa pagkakaiba-iba ng wika. Ayan. So, sa South Africa talaga naman very organized sila sa mga bagay-bagay, no, pagdating sa paggamit ng kanilang wika. Parang ano lang 'yan, kung sa pagpili ng relihiyon. So, kung sa relihiyon may laya tayo makapili sa South Africa, sa kanila ganun din, pantay-pantay din po. Walang kahit ano man 'yan, kahit anong katayuan mo man, anong wikang ginagamit mo, kay dapat ano lang, pantay lang sa lahat ng trato. Ang sumunod na bansa naman po ay ang European Union. Iginagalang nila ang pagkakaiba ng wika sa pamamagitan ng pagsalin ng opisyal na dokumento sa maraming wika at paghihikayat sa pag-aaral ng wika at nagpapatibay ng pagkakaiba sa miyembro ng estadong ito. So sa madaling salita, yung mga dokumento po nila, isinasalin po nila sa iba't ibang wika na kung sa ganon ay maunawaan din po ito ng iba't ibang estado ng iba't ibang ding bansa. So ganun din, hinihikayat din po nila dito na yung mga tao sa kanilang bansa ay pag-aralan ang iba't ibang wika kasi dahil daw doon nagkakaroon daw po tayo ng matibay na pagkakaisa o relasyon mula sa ibang bansa. So naging maganda po yung kanilang layunin sa patakaran para sa kanilang wika. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita lamang ng pagtanggap sa pagkakaiba ng wika sa pamamagitan ng mga patakarang inklusibo ay maaring magsulong sa pambansang pagkakaisa, pagkakasundo sa lipunan at epektibong pamamahala na nag-aalok ng mamahalagang pag-aral para sa Pilipinas sa pamamahala ng sarili nitong pagkakaiba-iba ng wika. So kahit na po magkakaiba man po tayo ng wika, patuloy pa rin po nating tinatanggap at mayroon pa rin po tayong respeto at pagkakapantay-pantay sa paggamit ng mga patakarang ito, lalo na sa pagpapalaganap ng ating wika. Ang wika po ay wika ng pagkakaisa. Kung mayroon po tayong wika ng pagkakaisa, magre-resulta po ito ng magandang relasyon sa bawat bansa. Ang sumunod naman po na usapin ay tungkol sa federalism matters. So ano nga ba ang federalismo? So ito ay isang sistema ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay hinahati sa pagitan ng isang sentral na pamahalaan at mga subnational na unit tulad ng estado, rehiyon o lalawigan. Sa ganitong sistema, mayroon tayong dalawang antas ng pamahalaan na may kanya-kanyang saklaw ng kapangyarihan at responsibilidad. Ito ay nangangatwiran na ang federalismo ay kinasasangkutan din ng pantay na pagbabahagi ng kapangyarihan sa maraming antas ng gobyerno ay nag-aalok ng mga makabuluhang pakinabang sa unitary system sa Pilipinas. So ano nga ba yung unitary system sa Pilipinas? So ito ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay sentralisado sa pambansang gobyerno at ang subnational na unit tulad ng mga lalawigan, lungsod, munisipalidad ay may limitadong kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng pambansang gobyerno. Sa unitary system, ang pambansang pamahalaan din ay may mga pangunahing otoridad sa lahat ng aspeto ng pamamahala at maaaring magbigay at magbawi o bumawi ng kanilang kapangyarihan sa mga lokal na unit ayon sa kanilang mga pangangailangan. Sa konsepto ng Pilipinas, ay may unitary system ang ating pamahalaan. Ang pangunahing aspeto nito sa bansa natin ay ang pagiging sentralisadong kapangyarihan. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa pambansang gobyerno, partikular sa loob ng Malacanang at sa ating Kongreso. Ang mga lokal na unit ng gobyerno tulad ng lalawigan, lungsod, munisipalidad ay sumusunod lamang sa mga patakarang ipinatutupad ng pambansang gobyerno. Sa isang federal na sistema, ang mga lokal na pamahalaan ay may higit na otonomiya o kapangyarihan at responsibilidad na nagpapahintulot sa kanila na matugunan ang mga issue, partikular sa kanilang mga rehiyon, ng mas epektibo. So parang ano yan, kung saan ka nakalugar, yun lang yung pakikialaman mo kasi doon lang yung sakop ng iyong kapangyarihan.
hindi na po pwedeng lumagpas pa sa iba, parang ganon. Itinatampok nito ang teksto na ang desentralisasyon. So kanina pinaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng desentralisasyon. So muli ito ay ang proseso ng pagpapalabas ng kapangyarihan at responsibilidad mula sa sentral na pamahalaan patungo sa lokal na pamahalaan o subnational na unit. Sa ganitong sistema, ang mga lokal na unit ng gobyerno tulad ng lalawigan, lungsod, munisipalidad ay bibigyan ng higit na otonomiya at kapangyarihan upang pamahalaan ang kanilang lokal na usapin. Okay? So, at ito din po ay nagtataguyod ng katatagan ng lipunan at demokratikong pagsasama-sama sa multinational na estado sa pamamagitan ng pagpapalapit sa paggawa ng desisyon sa mga komunidad, nagbibigay daan para sa flexibility ng mga patakaran, pagbabago at mas mahusay na pagtugon sa mga lokal na pangangailangan. So kahit na po sa mga patakaran po natin na sinusunod, tanggapin po natin lagi na mayroong pagbabago kasi pag hindi mo tinanggap ang mga pagbabago, paano naman yung pag-unlad ng iba? So hindi lang po dapat natin isipin ang ating kalagayan, isipin din po natin ang kalagayan ng mas nakararami. Ang halimbawa nito sa Pilipinas habang magsasali ng lahat ng mga opisyal na dokumento at mga karatula sa iba't ibang lokal na wika ay maaring maging hamon sa ilalim ng isang unitaryong pamahalaan. Ang isang federal na sistema ay maaaring pamahalaan ito ng mas mahusay. So sinasabi daw po sa ating lokal na pamahalaan kung ano yung kinakailangan ng ating nasasakupan, yun dapat yung ating ibinibigay. So halimbawa, nung nagkaroon tayo ng sakuna, nito lang bagyong Karina, marami ang nawala ng bahay, marami ang nabahaan, marami ang nawala. Okay, dapat ibigay po natin kung ano yung kinakailangan ng isang lugar o ng isang munisipalidad. Okay? Nung sa ganun naman po ay mabilis po natin silang matulungan at mayroon pong maayos na pagkakaunawaan at pagkakaisa. So binabawasan din ng federalismo ang potensyal para hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa wika at iba pang mga patakaran na iayon at ipatupad sa lokal na antas upang tanggapin at maging epektibo ang mga ito. Sinasabi din po dito ang pagbabawas ng federalismo ay pagkakasundo sa paggamit ng wika ay maaring mayugnay sa mga ilang kadahilanan. Sa una, pagkakaintindihan at pagkakaisa, ang layunin ng pagkakasundo sa paggamit ng mga wikang ito ay upang mapatatag ang isang mas malawak na pagkakaintindihan at pagkakaisa sa bansa. Ang federalismo ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa pagbuo ng mga uniformeng patakaran sa wika, kaya't maaaring mas nais ng mga tagapagplano na mag-focus sa isang solusyon na magtataguyod ng pagkakaisa sa halip na magdulot ng karagdagang dibisyon. Okay, sumunod ang edukasyon at administrasyon. Sa halip na magpatupad ng iba't ibang wika sa bawat federal na estado o rehiyon, ang isang sentralisadong patakaran sa wika ay maaaring magbigay ng mas pare-parehong sistema ng edukasyon at administrasyon. Ito ay mayroong malaking tulong sa pagbuo ng isang mas epektibong sistema sa pamamahagi ng mga materyales sa edukasyon at iba pang mga dokumento. Okay, sumunod naman yung pagkakaroon po natin ng pagpapaunlad sa pambansang identidad. Ang pagkakaroon ng iisang opisyal na wika o mga opisyal na wika ay maaring makatulong sa pagpapalaganap ng pambansang pagkakailanlan. Sa halip na magkaroon ng maraming wika na may pagkakaibang kanta sa katayuan sa buhay, ang isang nakatalagang wika ay maaaring magbigay daan sa isang mas malakas na pambansang identidad. Okay, ang paggamit ng isang pamantayang wika ay nagpapadali sa ating komunikasyon sa iba't ibang rehiyon o grupong etniko. Kung ang bawat rehiyon nga daw ay may mga sariling wika, maaari itong magdulot o hindi ito magiging hadlang sa komunikasyon at hindi magpapahirap sa pagbuo ng mga pambansang proyekto, no?
So, ang mga desisyong ito ay madalas din na nakabase sa balanse ng pangangailangan ng isang lipunan na kung saan mayroong pagkakaisa at mayroong pag-unlad. At ganoon din, dapat hindi po mawawala ang pagpapahalaga natin sa ating lokal na wika at sa ating kultura. Dahil nga po, ang wika ay sumasalamin sa kultura ng ating bansa. Po ang aking ulat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-ingat po tayo at mabuhay tayong lahat.